Hello, good morning guys. Kasabong Luzon, Visayas, Mindanao. Nandito ako ngayon sa aming grahe uli. Magpakitang sample sa inyo dahil malakas ang ulan. Medyo maputik doon sa kabilang manukan ko. Kasabong pala, unang-una talaga sa inyong lahat, magpapasalamat talaga ako sa nagpaka-subscribe sa akin. Thank you talaga sa inyo sa nagdagdag pag-subscribe. At saka sa hindi pa paki-subscribe din, paki-follow, paki-share ang aking YouTube channel Kalyaw Kasabong TV. Kasi sa dito lang na paraan, paabot ko sa inyo, bawat isa sa inyo, ang tungkol sa pag-alaga ko ng manok na sarili kong ni-breed at saka gawin kong mga panglaban. Kasabong pala ito, ipakita kong sample sa inyo. Ito siya, ano na to, medyo magulang na talaga, 6 years old na ito, 6 na taon na. Sa akin, ito ang binuhanan ko mga lahi sa mga kulay kong pula na ginawa kong mga panglaban na ang resulta lamang talaga sa panalo kaysa talo. May natalo man, pero ilan lang karamihan, magdaan muna sa mga panalo na isa o dalawa bago matalo. Ito siya yung 2 times winner ko na bandin ng bakbakan. Malapit na to, magagamit na naman kasi yan o, pakumplito na din ang balahibo. Patapos na ito maglugon, malapit na. Ito naman ang gagamitin ko sa i-crosses ko to sa may mga bago ako nga inahin at saka yung iparis ko dati dito na inahin, ibabalik ko lang din kasi maganda ang mga resulta sa mga anak. Nagpanalo din. Kasabong pala ang maidagdag ko sa umaga na ito, mapayabot sa inyo bawat isa sa inyo nga magsasabong, nag-alaga ng manok. Mahilig tayong alaga ng manok nga Texas pang sabong, pagtawagin. Ang mahalaga talaga, una sa lahat, sa pagmamanok, ang pagpili. Inulit-ulit ko na to sa inyo, di ko magsawa kasi kahit saan tayo nag-breed, mga malaking breeders nagmamanok, ang pagpili talaga sa manok natin pinaka-importante. Kasi oras nagkakamali tayo sa pagpili, mapadami na natin yan, tapos hindi linyada na lamang sa panalo kaysa talo. Unang-una, lalo na tayo mga backyard breeders, lalo na kung marami na ang manok nyo, magbibinta kayo, mahina sa bilihan. Karamihan ang mga manok nyo, aaw-iyawan yan sa namimili ng manok na sa bungiro. Kapag hindi nakita nga nagpanalo nga linyada, yan totoo kasabong. Kasi sa mamanok, hindi basta-basta lang na ulitin ko sa inyo, manok, mamanokin na natin, gawin na nating panglaban. Hindi. Kagaya sa akin kasabong, madali na intindihin nyo, ipapaliwanag ko sa inyo, ang mga anak nito, kahit subok ito, tayo winner ito sa derby, pinipili ko pa rin ang mga anak nito. Ang dami pa din na mga anak nitong ginawa ko, i-reject, yung iba pinakatay. Yan ang pinagagawa ko kasabong. Kung sa anak naman na babae, pinipili ko lang din ang ginagawa kong inahin. Yan totoo kasabong. Hindi kay lahat ginagamit ko yan, ginawang panglaban. Kasi kahit saan kayo magtatanong na nag-breed, kung talagang mga panglaban lang na manok, katulad sa akin na hindi pa ako sa ngayon nagbibinta ng manok, mga pang-personal ko lang ito nga mga libangan, mga panglaban, hindi ko pinatagal, binubuhay ang mga reject, sisiw pa lang. Yan totoo kasabong. Pag dating ng 3 months, may nire-reject na po yan, pwede na kakakain ng 3 months, 2 buwan sa kumakain ng mga manok na pinatawag ko Texas Hybrid. Ang hybrid na manok kasi may nagtatanong sa akin, ang tinawag kong hybrid,
yung quality, mataas ang quality yan na dugo na kinukuhaan o materialis niya nga mga panglaban yung mga anak. Yan ang tinawag ko mga hybrid. Kasi may nagtatanong sa akin kung anong ibig sabihin sa hybrid daw. Ang hybrid, isa ka uri yan sa dugo sa manok, sa isa ka linyada nga mataas ang quality. Kaya tinawag o hybrid. Kagaya nito, hybrid din ito dahil mataas din ang pinangit lang ito pagpungot, mataas din ang quality nito sa dugo sa linyada sa pagkamanok niya. Kaya tumagal sa akin, umabot ng 6 na taon na ito sa akin ngayon kasi maganda ang mga resulta sa mga anak pagdating na sa mga laban-laban. Ito masabog. Kaya ang pagmamanok, bukod na marunong na tayo alaga kasi dami na nagturo niyan, may mga manual na yan, madali na lang matutunan yan ang pag-alaga ng manok. Ang importante talaga mahalaga, ang unahin natin ang pagpili ng linyada nga lamang sa panalo kaysa talo. Ito to kasabong. Kasi ang manok, anuhin man natin, ano kagaling, ano kagwapo. Sa totoo lang, totoo yung sinasabi ko sa inyo, may manok talagang di mananalo. Subok na subok, ilang manok ko na mga palahi ko, nidayo ko sa Texas, Marikina, San Roque, ng mga sabungan kung sino nakakaalam yan. Sa Blue Mountain, sa Laluma dati. Kahit ano kagaling, mayroon talagang inalagaan mong manok, tatabla lang, hindi talaga mananalo, magkaagpanalo. Pinaka ano na niya yan talaga, pinakamasaya nang ibigay sa atin na nagmay-ari, tabla. Yung ibang ang manok magpatalo pa diretso, hindi nga magdaan sa panalo, ito masabong. Pero may manok talaga nga magdaan muna siya sa panalo bago matalo. Mayroong makadalawa, ito totoo talaga to, makaisa bago matalo o kaya may nanalog ka isa patay. Yan ang mga grease ko nangyari niyan, karamihan. 2 panalo patay. Yan totoo kasabong kaya sinabi ko lamang sa panalo, ang mga anak nito makatatlo, pinakamataas panalo 3, 4 lang bago matalo. Yan totoo, prangka ako, mayroon na makatatlong panalo, mabalda, mayroong namatay. Yan totoo kasabong, mayroong nakaisa patay, mayroong nakadalawa, pangatlong laban ko natalo. Yan ang prangka totoo kasabong sa manok. Hindi pwede na yung sinasabing walang katalo-talo kahit ano ka hybrid, ano ka taas o linyada ang dugo sa manok mong ginawa mong materialis sa inahin o lalaki. May talo talaga yan kasabong. Bihira lang ang manok na mayroon kong gibrogkak doon ngayon. Nakatatlo. Yan ang hindi na matalo kasi gibrogkak ko dahil baldado, di na pwedeng ilalaban. Yan totoo kasabong. Ito lang siya, hindi ito baldado. Kasi maganda ang ginagawa nito noong na-entry ng derby sa boss ko. Walang balda ito. Napunggalan lang itong tahid noon na may nakawala na manok ko sa talian, lumapit sa kanya. Ang kulungan nito may harang na steel matting ang ginawa ko, kaya pumalong-pumalo, napunggalan ng kabilang tahid. Yan lang ang hindi naman balda ang napunggalan, pero hindi ko na gilalaban. Kasi sa pamanhiin namin na mga Bisaya ni Luzano, sa kinuno ko sa aking suhit papa ko, hindi na namin nilalaban ang mga manok na mapunggalang tahid. At saka nakadalawa na siya. Mga matindi ang nagiging kalaban nito dahil ang labanan nito timbangan. Yan totoo kasabong. Kaya tumagal to sa akin. Kaya sana maliwanagan kayong bagong magsasabong, huwag kayong maguluhan, huwag kayong di maligaw kayo. Tamang sinasabi ko sa inyo, nilulot ko sa inyo, kung ano ang linyada ng manok na minamanok nyo ngayon na natikman nyo ng mapanalo, mga nakatikman nyo ng bihag, talunan, higupan nyo ng sabaw, kung sinasabaw man nyo yan, kung di adobo, anong klaseng luto, natikman nyo na, nakainan nyo na, napakinabangan, napirahan nyo na sa panalo niya. Iyan ang i-maintain nyo munang mamanokin ngayon. Kasi yan pinakadabis kasabong, yan ang ginagawa ko. Kasi kung madala tayo sa kwento, masisira ang ano natin diskarte sa pamanok. Pwede naman. O sige, palagay natin, may imported na inahin, darating, sa kumparin natin, ano sa atin.
pwede palahian lang natin yan, i-cross lang natin sa ating original na mga linyada nga mga manalo na manok. Huwag nating basta nga palitan. Yan totoo kasabong. Kasi ang daming nangyayari na magsabong kakilala ko. Nagpalit agad, hindi pwede. Yan totoo kasabong. Nasa atin yan. Kung tayo mismo, tayo ang owner, tayo nagmay-ari ng manok, atin mismo ang lahat materials ginagamit, tayo ang masusunod. Yan totoo kasabong pagdating na sa pagbibreed ng manok, pagparis-paris. Sana kasabong mayroon kayong matutunan sa akin sa umaga na ito ngayon. Bukas naman uli, iba naman ang topic. Papaliwanag ko sa inyo tungkol sa buhay ko sa pag-alaga ko ng manok na pag-araw-araw lang talaga, buntag hapon. Ito lang ang ginagawa ko sa aking sarili, manok-manok. Ito lang masabi ko sa inyo kasabong, basta tayo nga negrosanong mahilig mag-alaga sa mga manok, mga pangsabong, hindi tayo magpahuli pagdating sa labanan sa sabong. Yan lang. Thank you.